Ang isang negosyante kailangan batikan sa tatlong filosofiya at proseso upang siya ay makagawa ng magandang negosyo. Ang una ay tinatawag na opportunity seeking o kung saan tinutuklasan ng negosyante ang mga maaari niyang maging negosyo o mga oportunidad sa kanyang kapaligiran. Ang pangalawang proseso, tinatawag naman na opportunity screening. Dito, sa lahat ng mga oportunidad na kanyang nakita, pipiliin na ng negosyante ang isa o dalawa na gusto niyang tunay na gawing negosyo. Ang huling proseso ay tinatawag na opportunity seizing. Dito, lilikhain na ng negosyante ang negosyo at ang produkto. Sabi natin kanina sa opportunity seeking, ang isang negosyante ay titingin sa kanyang kapaligiran para makahanap ng iba't ibang mga ideya na magiging simula ng kanyang maaaring maging negosyo. Sa proseso ito, dapat hindi muna hinuhusgahan ang mga ideyang nakikita dahil ang pinaka-objective dito ay makahanap muna ng maraming ideya. Ngayon, maraming mga pamamaraan para makahanap ng oportunidad. Isang pinakamadali ay tumingin kayo sa paligid ninyo at tingnan ang mga problemang nangyayari sa iyong mga bahay-bahay o sa mga kapitbahay. Tingnan natin na isang problema na lagi nating nararanasan, ang polusyon sa ating kapaligiran na nanggagaling sa mga auto. Isang posibleng oportunidad na pwedeng maging basis ng isang negosyo dito ay ang pag-aayos ng mga auto na tila yatang smoke belching. Isa pang pwedeng negosyo na angkop sa ating problema sa polusyon ay ang pagbenta ng mga face mask na tila yata magiging bagay sa mga nagko-commute at laging naka-expose sa mga usok sa ating mga kalsada. Isa pang pamamaraan na makahanap ng oportunidad ay tanungin talaga ano ba ang gusto ng mga tao. Isang proseso para dito ay kausapin ng mga customer at tanungin sa kanila ano ba ang hindi nila nagugustuhan sa mga kasalukuyang produkto at mga brands na kanilang binibili. Pag tinanong mo sila kung anong mga ayaw nila sa mga ito, maaari itong maging oportunidad na pwede niyong gawin sa inyong bagong produkto. Kunwari, ikaw ay gustong bumenta ng bagong pagkain, bagong hamburger, for instance, tanongin mo yung ayaw nila sa Jollibee, ayaw nila sa Tropical Hut, at mula doon, yan ay pwede maging bagong oportunidad. Isa pang pangmaraan para makahanap ng oportunidad ay tingnan ang mga bagong prosesong nangyayari sa ating mga kapaligiran. Lalo na ngayon, maraming tao ang laging nasa internet. Ano ba mga bagay at mga serbisyo na pwedeng gawin sa internet? Pwedeng magbenta ng mga bagong produkto, pwedeng mag-offer ng mga serbisyo dahil dito. Pinakahuling source ng opportunity para sa mga tao ay ang kanyang kinahihiligan o ang kanyang mga kaalaman. Bawat tao may mga bagay-bagay o may mga hobby na kanilang kinagigiliwan, pwedeng gawin itong isang negosyo. Maraming mga tao na mahilig kumain na nagiging bakers o nagtatayo ng restaurant. Marami rin mga tao na nangongolekta ng mga iba't ibang bagay at ginagawa iyon kanilang negosyo. Isang maabiso ko sa isang nagnanais na maging negosyante, subukan lahat ng mga pamamaraan na aking sinabi. Tignan ninyo ang mga problema sa paligid, kumausap ng mga negosyante at mga customer at tanungin kung ano mga gusto at ayaw nila sa mga produkto at mga serbisyo na nandyan. Pangatlo, tignan ninyo at aralin ang mga prosesong panibago sa ating bayan. At huli, magmuni-muni kayo at tingnan kung ano ba ang inyong mga kahiligan at kaalaman. Dahil dyan, magkakaroon kayo ng maraming pamamaraan upang makaisip ng iba't ibang ideya. Sabi ko nga kanina, huwag niyo munang husgahan ang mga ideyang ito. Ilista niyo lang. Ang aking challenge sa inyo, mag-isip kayo ng mga 10 to hanggang 20 mga panibagong ideya. Pagkatapos ninyong makaisip ng mga iba't ibang ideya na hindi niyo pa hinusgahan, ang susunod na proseso ay ang tinatawag nating opportunity screening. Ilista niyo lahat ng ideyang naisip ninyo. Matapos niyo malista ang lahat ng ideyang inyong mga naisip, idaan niyo ang mga ideyang ito sa mga criteria na sumusunod. Una, pwede bang kumita sa ideyang ito o sa negosyong ito?
Para masagot, kung kaya nang kumita dito, tanongin ninyo, meron bang merkado? Marami bang mga taong nangangailangan ng iyong ideya o ng iyong produkto o serbisyo? Pangalawa, kakayanin niyo bang maging negosyo itong ideya na to? Dito, titignan ninyo kung meron ka bang kakayahan, meron ka bang pera, meron ka bang mga kaalaman tungkol sa produktong ito. Ang pinakahuling criteria ay katugma ba? Dito, tinitingnan ninyo kung tumutugma ba ang negosyo sa sarili mong hiling, sa sarili mong ambisyon. Baka naman meron isa kang nakitang negosyo na meron niyang kikitain doon, kakayanin mo nga maging negosyo yun, pero hindi mo magawa sa sarili mo na maging negosyo yun. Ang pinaka-importante ay bagay ang negosyo at ang negosyante. Ngayon, alam niyo na kung anong negosyong gusto ninyo. Ang pinakahuling parte ay tinatawag nating opportunity seizing. Dito, lilikhain na ang negosyo at ang produkto. Ngayon, para magawa ito, meron din tayo mga iba't ibang pamamaraan o iba't ibang level. Unang-una, kailangan natin mas maintindihan lalo at busisiin. Ano ba talaga ang gusto ng customer? Kunwari, ito ay pagkain. Ano ba ang kanyang hinahanap sa pagkain pagdating sa lasa, pagdating sa size ng serving, sa presyo? Kailangan natin malaman ng mas detalye ngayon ang kinagugustuhan ng customer. Pangalawa, after malaman ninyo ang gusto ng customer, gumawa kayo ng isang sample, ng prototype o ng mock-up ng produkto na naaayon sa mga sinabi ng customer. Napaka-importante na ipasubok ang prototype ninyo sa customer na inyong in-interview para maibagay natin yung sinabi nila, na gusto nila, at doon sa ginawa ninyong produkto. Pag na-perfect nyo na ito, then may malalaman ninyo na anong magandang presyo para sa inyong produkto o serbisyo. Tanungin ninyo ang customer, ano ba ang presyo na tingin nila ay bagay para sa produkto ninyo. Ang susunod na hakbang, titingnan ninyo na paano ba ang mga proseso para tunay lang magawa ang produkto. Ano ba ang mga materyales, ano ba ang mga makina ang mga kailangang bilhin o rentahan o upahan para magawa ang negosyo. Ano ba ang mga proseso para gawin ang serbisyo o produkto? Ilang tao ba at ano ba ang mga kaalaman ng mga tao ang kailangan ninyong maging parte ng inyong negosyo?